Kamusta kaibigan? Kung sa una mo pa lang ako napapanood, well, ako si Ivan. Mahilig ako mamingwit and nandito ako sa probinsya ng Samar. Hindi nyo na itatanong, matagal din akong nanirahan sa Cavite. Almost 9 years. And ngayon lang ako umuwi dito sa amin. Nung una akala ko bakasyon lang yung pag-uwi ko dito. Pero mali ako. Naisip ko, bakit ko kaya hindi subukang manirahan dito? As in, magstay dito mamuhay, tingnan ko kung ano yung mga possible na opportunity sa akin dito sa probinsya. Trabaho, Sabi ko, sige, go, laban. Habang papunta pala ako sa fishing spot ko, nakalimutan ko yung sagwan ko and nakita ko tong mga tropa dito. Aray, kita. May ginagawa sila. Ang butan pala yun. Di mo niya import man kaya rin. Sa ngayon, naranasan ko na talaga yung hirap ng buhay dito sa probinsya. Kasi sobrang konti ng opportunities dito. Pero hindi ako susuko. Ngayon pa na magkakapamilya na ako. Ang napansin ko dito sa probinsya, kapag wala kang permanenteng pagkakakitaan o trabaho, talagang mahihirapan ka. Pero kung masipag ka naman, napakadali naman talagang makahanap ng ulam dito. Kasi malapit kami sa dagat, so parang bigas na lang ang poproblemahin mo. Kung gusto mo ng ulam or kailangan mo ng ulam, pumunta ka lang sa tulay ng Yabong, pwede kang manghingi ka agad doon ng tahong. Pero hindi ko sinasuggest na manghihingi ka lang kapag nandito ka. Ang sinasabi ko, pwede kang tumulong doon sa mga nagkakarga ng tahong, and for sure, meron kang mauuwing pagkain or ulam na tahong. Hindi lang yan, kasi pag low tide dito sa amin, pwede kang manguha ng mga seashell. Tinatawag naming buranday, punaw, kayog, sampyad. Yan yung mga karaniwang makukuha mo dito kapag gusto mo ng pangulam mo. Sa puntong to, ibababa ko na yung bangka ko. Ito kasi yung nabili kong bangka, maliit lang to, pang isahang tao. Kaya walang nakakasamang mga kaibigan ko na gustong mamingwit din. Kasi itong bangkang to, sakto lang talaga sa pang isahan. Pero sa susunod, nag-iisip din naman talaga ako pag nagkapera ako ng di makina. Kasi ito, di sagwan lang talaga. Medyo mahirap, pero iniisip ko na lang din na exercise din to para sa akin kada umaga na pupunta ako sa laot. Naaalala ko pa yung sinabi sa akin ng ex ko na hindi ako mabubuhay sa probinsya dahil sanay na ako sa syudad. Naisip ko din yun, sabi ko, kaya ko nga ba? So nung naghiwalay kami, sinubukan ko kasi gusto kong makita and gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mamuhay or kaya kong mag-survive sa isang environment kahit hindi ako masyadong sanay. Kasi simula nga nung nag-graduate ako, umalis na ako sa lugar namin. Ito yung punto na kung saan talagang sinusubok yung kakayanan ko mag-survive sa isang lugar na hindi ako masyadong pamilyar sa paghahanap buhay. Pero may mga diskarte na akong naiisip. Sa ngayon, nagluluto ako dito ng mga lomi, ng sisig. Nagkaroon na din ako ng resto bar dito. Pero in-stop ko muna pansamantala. Sabi ko, parang hindi siya nag-work. Parang may kulang. Nag-focus na muna ako sa mga maliliit na bagay and pag-isipan yung mga susunod kong move para sa mga malalaking opportunity na naiisip ko. So tara na, magsagwan na tayo papunta sa aking fishing spot. Pero alam nyo ba, sobrang laki ng tulong sa akin ng pamimingwit. Kasi every time na nasa laot ako and mag-isa, maayos akong nakakapag-isip ng mga ideas, yung mga bagay-bagay, yung mga problema, solusyon sa problema. So, isa to sa pinakamagandang therapy na alam ko. Imaginein mo, every day, ito yung nakikita ko. And napaka-peaceful talaga sa umaga dun sa laot. And thank God for this. Thank God dahil umuwi ako ng probinsya. Hindi ako nagsisi. Hindi dahil sa mahirap yung buhay, dahil mas na-enjoy ko na ngayon ang buhay. Dahil sa dagat, dahil sa pamilya, dahil sa mga kaibigan, minus na lang yung pera. Susunod na lang yan.
Ang importante, masaya tayo everyday. Maiksi lang ang buhay. Let's enjoy life to the fullest. Sana ikaw din. O siya. Tama ng drama, baka umiyak ka pa. Nakarating na nga ako sa fishing spot ko and dali-dali na kagad ako nag-cast. And ayan, nakahuli na kagad ako ng lapu-lapu. Dito sa probinsya, ang tawag namin dito ay tingag. And sobrang parang hindi common yung nahuhuli yung tingag dito sa lure. Kasi sa pagkakaalam ko, ako pa lang yung kauna-unahang sumubok na mamingwit na ang ginagamit ko ay artificial lure. Kapag namimingwit ako, hindi naman siya everyday na madami akong nahuhuli. Minsan isa, minsan dalawa. Pero minsan naman, umaabot ng 6, 7, lapu-lapu yung mga nahuhuli ko. At sa punto nga ito, meron din akong nahuling isa. So pangalawa na to na lapu-lapu. And nakita nyo naman yung ginagamit ko is popper siya na nilagyan ko ng sinker. Yan yung feeling ko effective dito sa lugar namin. Kapag nakakadalawa nga ako, sobrang tuwang-tuwa na ako. Kasi ito, siguradong magkakasya na to sa amin sa lahat ng taong kasama ko sa bahay. Kasi kapag isa lang kasi, medyo bitin. Kaya kapag nakakapangalawa ako, sabi ko, ay sure na pwede na to talaga sa amin lahat. So ayan, hindi pa magda 30 minutes, meron na kaming siguradong tanghalian. So yan yung sinasabi ko, na pag masipag ka, magkakaroon ka talaga ng pagkain dito sa probinsya. Hindi ka talaga magugutom. Nung sinabi ko ang kontento na ako sa dalawa, talagang binigyan pa tayo ng isa. And take note, napakalaki na itong isang to. Umabot ata ito ng 3/4 or malapit sa 1 kilo. And nung nakahuli nga ako ng pangatlo, dali-dali na akong umuwi. Kasi medyo umiinit na din. And yan nga yung mga lapu-lapu na nahuli natin. Tinatry ko silang buhayin lang kasi minsan kasi nagsasawa na yung mga kasama ko sa bahay na puro lapu-lapu. Kaya pwede ko siyang ipatimbang. Kasi 240 din per kilo dito sa amin ang lapu-lapong buhay. Kaya yan yung rason kung bakit tinatalian ko lang siya sa laot. Hanggang sa susunod ulit. Salamat sa panonood. This is your boy Gagamboy. Peace out. Don't forget to follow or subscribe.